Hi guys, I'm Margopi here. Kapag umuulan, hindi ako nagpapakain ng APK pellets kasi mabagal ma-digest ng guppies yun. Kaya ang pinapakain ko lang is deep blue brine shrimp kasi nga pag live food, mas mabilis ma-digest ng guppies kahit na malamig yung panahon. So tara, harvest tayo ng deep blue brine shrimp. So ito yung tatlong containers na i-harvest ko ngayon. I-timelapse natin. Makikita nyo guys, after just a minute, umaakyat yung eggshells at bumababa yung nopli. Ganyan kaganda ang egg separation. Ayan, as you can see sa video ko, itong gitnang container lang yung medyo natatapatan ng ilaw. So makikita mo, ang bilis bumaba ng nopli ng brine shrimp compare dito sa isa na to na meron pang umiikot sa gitna kasi hindi siya masyadong tatamaan ng light. So malaking factor talaga guys na maglagay kayo ng light kapag nag-harvest sa baba para sundan ng mga nopli ng brine shrimp. Ayan guys, tingnan nyo kung gaano kakapal yung hatch. Dalawang scoop lang ng brine shrimp yung nilagay ko dyan na deep blue. Tapos konting tips lang guys, kapag nag-hatch kayo ng brine shrimp, try nyo maglagay ng check valve, aquarium check valve. One way, magbubuga siya ng hangin, and the other way, barado siya. Para pag nawalan ng kuryente, hindi babalik yung tubig ng brine shrimp dun sa pump nyo. And then second tip, pag naggagawa kayo ng hatchery, make sure yung air nyo kailangan nasa pinakababa talaga or pinakadulo ng hatchery nyo. Kasi possible na may mga maipit na eggshells dyan habang nag-hatch kayo and hindi siya magiging part ng circulation. Baka hindi siya mag-hatch or magbara lang siya sa ilalim. So pag harvest nyo, masasama yung shells. So dapat importante ng airflow nyo nasa pinakababa talaga ng hatchery nyo. So guys, check nyo. Grabe. Yan guys, dami no. Ganyan kami karami magpakain ng brine shrimp dito sa MR Guppy. Tsaka as you can see their movement, they are really attracted to the light. So pag ganoon talaga yung galaw nila. Galing no. Ang kailangan nyo rin tandaan sa brine shrimp guys, dapat tama ang water to salt ratio nyo. So in the case of deep blue, 1 liter of water, 1 scoop of rock salt para ma-hatch nyo ng maayos yung brine shrimp. Mali po yung idea na pag mas marami kayong brine shrimp na i-hatch, mas marami yung salt na ilalagay. Maling-mali po yun. Ang salt po nakabase po yan sa dami ng tubig ng hatchery nyo. So pag mas marami yung tubig nyo, dapat mas marami kayong salt ilalagay. Pag mas konti yung tubig nyo, mas konting salt kayong ilalagay. So ang basis nyo is lagi 1 liter of water, 1 scoop of rock salt. Ang isa po pong kailangan nyo tandaan sa brine shrimp, marami pong klase yan. May Bohai, may Tibetan, and maraming brands across the world. So huwag nyo pong a-assume na bawat brine shrimp na gagamitin nyo, pareho ang salt ratio niyan. So better you check the hatching instructions or tanong nyo po yung pinagbilhan nyo kung paano yung tamang pag-hatch nung binili nyo. Then guys, nilipat na natin sa feeder bottle tapos pinapakain namin. Yan lang. Yan. Ayan, dito naman oh. Ito rin. Ayan. Ano naman, enjoy na enjoy sila, diba? Yan oh. So hanggang dito na lang ang vlog natin guys. Peace out.